mapagpalang araw sa lahat. Tara na't muli na naman nating lalakbayin ang sinaunang Asya. Ito ang inyong paaralang pang-telebisyon sa Araling Panlipunan at ako ang iyong tagapagdaloy, Teacher Lizelle Liva Ordaneta mula sa Moncayo National High School, Moncayo West District. Naalala niyo pa ba ang nakaraang aralin inyong napag-aralan tungkol sa mga sinaunang kabyasnan ng Asya? Magaling! Sige nga, subukan natin. Buksan ang ika-6 na module sa ikalawang markahan. Pahina 2. Piliin ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Magaling! Unang katanungan, ito ay ang tawag sa mga sinaunang tao na lagalag o pagalagala. Uulitin ko, ito ay ang tawag sa mga sinaunang tao na lagalag o pagalagala. A. Nomadiko. B. Caveman. C. Java man. D. Wala sa nabanggit. Tama! Ang wastong kasagutan ay A. Nomadiko. Pangalawa, sa panahong ito, umaasa lamang ang mga sinaunang tao sa kung anong biyaya mayroon ang mga puno at halaman sa kapaligiran. Uulitin ko, sa panahong ito, umaasa lamang ang mga sinaunang tao sa kung anong biyaya mayroon ang mga puno at halaman sa kapaligiran. A. Panahong Neolitiko. B. Panahong Paleolitiko. C. Panahong Mesolitiko. At D. Panahon ng metal. Tumpak! B. Panahong Paleolitiko. Pangatlo, ang mga Sumerian ang kauna-unahang taong nakaimbento ng isang sistematikong paraan ng pagsulat sa buong daigdig na tinatawag na, uulitin ko, ang mga Sumerian ang kauna-unahang taong nakaimbento ng isang sistematikong paraan ng pagsulat sa buong daigdig na tinatawag na A. Calligraphy. B. Cuneiform. C. Alibata. D. Baybayin. Hayan! Magaling! Tama kayo! Ito ay B. Cuneiform. Pang-apat, ito ay isang uri ng wika na nagmula sa India. Uulitin ko, ito ay isang uri ng wika na nagmula sa India. A. Veda. B. Calligraphy. C. Cuneiform. D. Sanskrit. Tumpak! Ito ay D. Sanskrit. Panglima, ang kabyas ng Siang ay umusbong sa lambak, ilog. Uulitin ko, ang kabyas ng Siang ay umusbong sa lambak, ilog. A. Ilog Wangho. B. Ilog Tigris. C. Ilog Indus. At D. Ilog Euphrates. Tumpak! Titik A. Ilog Wangho.
Batid ko na kayo ay handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin. Tunay na kahanga-hanga ang pagkakaroon ng kasalukuyang Asya ng samot-saring kabiasnan mula sa iba't ibang nasyong nasasaklawan nito. Kabahagyang mga ito ngayon sa patuloy na paglinang. Ang Asya ay isa sa mga natatanging kontinente sa daigdig. Kilala din ang mga Asyano sa pagkakaroon ng mataas na pagpapahalaga sa pamilya at mga nakakatanda. Sa puntong ito, maisa-isa, masusuri at mapapahalagahan natin ang mga naging kontribusyon ng mga sinaunang lipunan at komunidad sa Asya at ang bahaging ginagampanan nito sa paghubog at pagunlad ng pagkakakilanlang Asyano mula sa nakalipas na panahon hanggang sa kasalukuyan na tumatak na sa bawat isang Asyano. Sige nga, sabay-sabay nating aralin ang mga kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa Asya. Bago pa man nauwi sa pagkakaroon ng sibilisasyon, masasabing duman ito sa proseso ng ebolusyon. Ang kabihasnan ay isang yugto ng kaunlaran. Pangunahing elemento na pinagdaraanan ang panahon, pagpapatuloy at pagbabago. Sa panahong Paleolitiko, umaasa lamang ang mga sinaunang tao sa kung anong biyaya mayroon ang mga puno at halaman sa kapaligiran na makapupuno sa kanilang araw-araw na pamumuhay at pagkatapos ay aalis kapag naubos na ang mga ito. Kahit ganito ang kanilang sistema, nalinang ang kasanayan nila sa paggawa ng mga kasangkapang yari sa matutulis na bato at ang kalaunan ay nagamit sa pangangaso. Pinakamalaking ambag nila ay ang pagtuklas ng apoy sa panahong Mesolitiko na naging transisyon sa panahong Neolitiko ay natuto silang magpaano ng hayop at gumawa ng mga damit na galing sa mga balat ng hayop bilang proteksyon sa kanilang katawan. Sa panahong ito ay natutong magtanim at mag-alaga ng mga hayop ang mga tao. Naging malawakan ang pagtatanim, kaya naging dahilan ito ng mga tao upang sila ay manatili sa mga agrikultural na lugar at sa tabi ng mga ilog at lambak. Ito ay upang mabantayan nila ang mga pananim at mga alagang hayop. Dito nagsimula mabuo ang mga pamayanan. Nagkaroon ng kakayahan ang mga tao sa iba't ibang kasanayan o aspeto ng pamumuhay. At nagkaroon na rin ng pag-uuri sa lipunan. Nagsimula ang iba't ibang hanap buhay ng tao tulad ng pangingisda at pagsasaka. Nabuo na rin ang pundasyon ng isang kabihasnan. Bunsod ng patuloy na pagbabago sa lipunan, nabuo ang panahong Metal, 4000 BCE. Kung kailan, ang mga kasangkapang yari sa bato ay napalitan na ng metal. Ayan! Batid ko na unti-unti na ninyong naunawaan ang ating paksa. Sige nga, ano nga ulit ang mga yugto ng pag-unlad? Nakababanggit ko lang? Tama kayo! Ito ay ang panahong Paleolitiko, Mesolitiko, Neolitiko, at panahon ng metal. Dumako na naman tayo sa sinaunang lipunan at
komunidad sa Asya. Natatandaan niyo pa ba ang tatlong sinaunang kabiasnang umusbong sa Asya? Magaling! Salamat naman kung ganon. Sige nga, ano-ano ang mga ito? Tumpak! Ito ay ang kabiasnang Sumer, Indus, at Shang. Kabiasnang Sumer. Ito ang pinakauna sa mga sibilisasyon. Matatagpuan ito sa Mesopotamia. Nasa pagitan na Ilog Tigris at Euphrates at kinilala bilang Cradle of Civilization dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Nagkaroon ng malawakang pagtatanim ng trigo at barley sa mga lugar na ito. Pinaniniwalaan din na natuto silang mangaso at mag-alaga ng mga hayop. Silk o seda ang isa sa mahalagang produktong mula sa Asya patungong Mediterranean. Ang Vedas ay isang koleksyon ng mga dalit pandigma, talinong pahayag, kanta at kwento. Pangunahing naging pamana ang templo na tinatawag na ziggurat, ang pinakamalaking gusali sa Sumer. Ang sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform kung saan ay naitatala ng mga scribe sa mga clay tablet ang mga mahalagang pangyayaring nagaganap. Ang mga Sumerian ang kauna-unahang taong nakaimbento ng isang sistematikong paraan ng pagsulat sa buong daigdig na tinatawag na cuneiform. Ang cuneiform ay pinag-aaralan sa mga paaralang tinatawag na Adoba. Kabihas ng Shang. Ang kabihas ng Shang ay umusbong sa Ilog Huanghe sa China. Ang Shang ay pinamumunuan ng mga paring hari na naging organisado sa pag-aayos ng kanilang lungsod na napalilibutan ng mga matataas na pader na naging paghahanda sa mga madalas na digmaan sa kanilang lupain. May malinaw na paghahati sa lipunan sa lupain na ito. Ang mga aristokrasya, ang mga mababang uri na nailalarawan sa uri ng kanilang tirahan. Natuklasan ang sistema ng pagsulat na tinatawag na calligraphy na nagsisilbing tagapag-isa ng Chino. Ipinalagay ng mga Chino na ang kanilang kabihas ng umusbong sa Huanghe ay isa sa mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Kaya naman, naging inspirasyon nila ito sa pagtatag ng imperyo. Kabihas ng Indus. Ang kabihas ng Indus ay umusbong naman sa Ilog Indus at Ganges. Ang Harappa at ang Mohenjo-daro ay ang dalawang importanteng lungsod na umusbong dito. Ang mga lansangan nito ay nakadisenyong kwadrado, grid pattern, at pare-pareho ang sukat na bloke ng kabahayan. May isa o higit pa ang mga palikuran na nakakonekta sa sentralisadong sistema ng tubo at imburnal sa ilalim ng lupa. Ipinalagay ng mga Dravidian ang bumuo ng kabihas ng Indus. Ang mga ito ay sumasamba sa mga hayop at puno. Pinamunuan ang kabihas ng ito ng mga nagaharing uri sa lipunan tulad ng mga haring pari. Ang Sanskrit ay isang uri ng wika na nagmula sa India. Naging mahiwaga ang paglaho ng kabihas ng ito noong 1750
BCE o before Christ's existence. May paliwanag ang mga scholar dito. Ayon sa kanila, maaring nagkaroon ng malalakas na kalamidad na naganap o maaring nagkaroon ng pagsakop sa lugar na pinaniniwalaang mga Aryan. Sa huli, ang sinaunang pamumuhay ng mga Asyano ay nagpaunlad ng kani-kanilang tradisyon, filosofiya, relihiyon, at mga impluwensya nito. Kasama na rin dito ang mahahalagang pangyayari mula sa sinaunang kabihasnan. Hanggang sa ika-16 na siglo sa aspeto ng pamahalaan, kabuhayan, teknolohiya, lipunan, edukasyon, paniniwala, pagpapahalaga, sining, at kultura. Kaakibat na rin nito ang bahaging ginampanan ng kababaihan sa iba't ibang uri ng pamumuhay. Kung kontribusyon ng mga sinaunang kabiyasan sa Asya ang pag-uusapan, ito ang mga dapat nating tandaan. Ang kabias ng Sumer ay matatagpuan sa pagitan ng ilog Tigris at Euphrates. Kauna-unahang nakaimbento ng sistematikong paraan ng pagsulat na tinatawag na uniform ang mga Sumerian. Mahalagang ambag ng mga Sumerian ang templong ziggurat, produktong seda at aklat na Vedas. Namumuhay sa pagtatanim ng trigo at barley. Natututong mangaso at mag-alaga ng hayop ang mga Sumerian. Kabias ng Xiang ay umusbong sa ilog Wangho at gumagamit ng sistema ng pagsulat na tinatawag na calligraphy ng mga Chino. Ang mga organisadong lungsod na napapalibutan ng matataas na pader at pinamumunuan ng mga paring hari. Maroon din silang paghahati sa lipunan. Kabias ng Indus. Umusbong naman sa ilog Indus at Ganges. Unang nadiskubre ang pictogram bilang sistema ng pagsulat. Ngunit, hanggang ngayon ay wala pa ring ekspertong nakakaalam paano ito babasahin. Hanggang sa gumagamit na sila ng wikang Sanskrit. Pinaniniwalaang ang mga Dravidian ang bumuo ng nagaharing lipunan sa kabias ng Indus na pinamumunuan ng mga haring pari. Ang lansangan ng Harappa at Mohenjo-daro ay nakadisenyong kwadrado, may palikuran na nakakonekta sa sentralisadong sistema ng tubo at imburnal at pare-pareho ang mga bloke ng mga kabahayan. Nakuha ba ninyo ang mga dapat tandaan? Magaling! Ngayon naman ay suriin natin kung naiintindihan ba natin ang ating paksa. Buksan ang module sa pahina 10. Gumuhit ng nakangiting mukha o smiley face sa kolom ng sang-ayon. Kung naniniwala ka na tama ang pahayag at malungkot na mukha o frowny face naman sa kolom na kung hindi sang-ayon. Kung sa tingin mo ang pahayag ay mali. Una, ang pinakaunang sibilisasyon ay ang kabias ng Indus. Uulitin ko. Ang pinakaunang sibilisasyon ay ang kabias ng Indus. Tumpak! Hindi sang-ayon. Malungkot na mukha dahil ang pinakaunang sibilisasyon ay ang kabias ng Sumer. Pangalawa,
Pinamunuan ang kabias ng Indos ng mga nagaharing uri sa lipunan tulad ng mga haring-pari. Uulitin ko. Pinamunuan ang kabias ng Indos ng mga nagaharing uri sa lipunan tulad ng mga haring-pari. Tama! Sang-ayon! Masayang mukha dahil tama ang pahayag. Pangatlo, ziggurat, ang pinakamalaking gusali sa Sumer na naging pangunahing pamana nito. Ulitin ko. Ziggurat, ang pinakamalaking gusali sa Sumer na naging pangunahing pamana nito. Mahusay! Sang-ayon pa rin ang sagot. Masayang mukha dahil tama ang pahayag sa ikatlong item. Pang-apat, inilagay ng mga Tsino na ang kanilang kabias ng umusbong sa Yangtze ang isa sa mga sinaunang kabiasnan sa daigdig. Kaya naman, naging inspirasyon nila ito sa pagtatag ng imperyo. Uulitin ko, itinalagay ng mga Tsino na ang kanilang kabias ng umusbong sa Yangtze ang isa sa mga sinaunang kabiasnan sa daigdig. Kaya naman, naging inspirasyon nila ito sa pagtatag ng imperyo. Ang galing! Hindi sang-ayon. Malungkot na mukha dahil umusbong ang kabiasnan ng mga Tsino sa Ilog Wangho, hindi sa Yangtze. At ang panghuli, ang mga Sumerian, kauna-unahang taong nakaimbento ng isang sistematikong paraan ng pagsulat sa buong daigdig na tinatawag na cuneiform. Uulitin ko, ang mga Sumerian ang kauna-unahang taong nakaimbento ng isang sistematikong paraan ng pagsulat sa buong daigdig na tinatawag na cuneiform. Nakuha ninyo! Tama! Sang-ayon! Isang masayang mukha dahil wasto ang pahayag. Sa kabuuan, napaka-importanting malaman at nabibigyang halaga ang mga kontribusyon ng mga sinaunang lipunan at komunidad sa Asya. Upang mas lalo pa nating maipagmalaki ang ating pagiging Asyano at patuloy na matuto, sa gayon ay mapaunlad na natin ang ating pamumuhay sa kasalukuyan. Sana ay naunawaan ninyo ang ating tinalakay. Balikan natin ang inyong mga naitala. Ngayon, buksan natin ang ating module sa pahina 10 upang maitala natin ang mga sinaunang kabiasnan sa Asya, lokasyon na pinag-usbungan, sistema ng pagsulat, mga sinaunang tao, at iba pang mahalagang ambag sa pamumuhay ng tao. Ayan! Magaling! Huwag ninyong kalimutan, gawin ang bahaging payabungin natin. Ito ay ang paggawa ng slogan sa kahalagahan ng mga kontribusyon sa sinaunang Asyano gamit ang rubrics na makikita sa pahina 11 bilang gabay. Ipasa ito sa inyong mga guro sa Araling Panlipunan. Sana namang makabuluhang aralin ang ating natutunan ngayon ng sama-sama at masaya. Muli, ako ang inyong tagapagdaloy, Teacher Lizelle Liba Ordaneta mula sa Moncayo National High School, Moncayo West District, na nagsasabing, huwag ismulin ng kasaysayan dahil ito ay salamin ng kasalukuyan. Laging tandaan, dito sa TV Eskwela,